Ang unang episode ng Subscriber Silakbot Stories, syempre sa buwan na ito. Kasama pa rin po natin ang kape ni Lola Trinidad. Once again, check nyo na lamang po ang link ng ating Facebook Marketplace at nang sa ganun ay maka-order na kayo, kontakin nyo lamang po yung seller natin, yung admin din po ito ng HTV merch po natin. And sana nga po yung mga plano, hindi ko muna sasabihin kung saan pa bang platform natin pwede pong ma-order ito pong kape ni Lola Trinidad. Nang sa ganun ay matikman po ninyo yung hazelnut, butterscotch, macadamia, dark choco at saka ano pa ba yung iba pang mga coconut caramel. So soon abangan po niyo yan, pero like and follow niyo na rin ang Hilakbot Pinoy Horror Stories at ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page para sa direct link. Kasama pa rin natin syempre para sa ating SHS, ganoon na rin ang mga regular, mga silent listeners, mga baguhan na sana ay pakinggan nyo munang maigi yung laman ng kwentuhan natin at sa paraan ng kwentuhan natin dito, at nang sa ganun ay malaman ninyo kung anong format nito. Halatang halata kasi yung mga baguhan kapag alam mo yon. But anyway, lalong-lalo na yung mga talagang kapit na kapit na mga solid HTV positive nating mga channel members. Maraming salamat po talaga dahil naririyan kayo palagi. Ang ating kwentuhan ngayon ay katatampukan po ng isang voice message. Umpisa na po natin ito. Ito po ay voice message. Ano yung lumipad na yun? Voice message po ni Ashboy Bad Trip at atin ang pakinggan ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Good evening po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa iyo, Sir Red. Ako po si Ashboy Bad Trip at i-share ko sa inyo ang aking personal horror story. Pero bago yun, hihigop muna ako ng corn coffee ni Lola Trinidad. Sarap. So ito na nga. Nangyari ito noong June 4, 2017. Araw yun ng linggo. Maghapon akong abala sa paglilinis at pag-aayos ng mga gamit sa bahay. Bagong gawa kasi ang aming bahay at nung araw ng linggo ay nilipat na namin ang aming mga gamit na itinago sa bahay ng aking lola na nasa kalapit bahay lang. Sa dami ng aking ginagawa, sabay pa ang pag-aalaga sa aking 1 taong gulang na anak, inabot ako ng dilim sa pag-aayos. Mabuti na lang at maagang nakatulog ang anak ko. Malamang sa sobrang pagod sa maghapong paglalaro. Noong gabi ding iyon ay nakatapos ako ng aking trabaho. Bandang 9:00 ng gabi, naisipan kong kumain ng hapunan. Medyo malayo ang kusina kasi humaba ang aming bahay at wala pang gamit sa sala, kaya ramdam ko pa yung mga echo na sumasabay sa bawat ingay na aking nalilikha. Natutulog na ang aking ina sa kabilang kwarto at ang aking anak naman sa aming kwarto. Lumabas ako sandali upang kumain. Sakto naman naiwan pa ang radyo sa kusina na bukas at nasa AM band station. Isa siyang Catholic station. So, kasalukuyang umeere ang evening rosary sa radyo. Hinayaan kong ito'y buhay at ako'y naligo at kumain ng hapunan. Habang kumakain, narinig ko ang baby ko na umiiyak at para bang may kausap. Noong una, inakala ko na palabas lamang sa TV dahil naiwan ding bukas ang TV sa kwarto. Pagpasok ko'y tulog naman ang bata, ngunit nasa ibang posisyon ng higa. Pinatay ko ang TV at bumalik sa kusina para tapusin ang pagkain. Habang hinuhugasan ko ang pinggan, nakarinig na naman ako ng umiiyak na bata at parang may pusang may inaaway. Tinapos ko na ang paghuhugas at bumalik sa kwarto, dala ang radyo ng aking nanay para doon magpatuloy sa pakikinig. Pagbalik ko sa kwarto, tulog pa rin ang baby ko at hindi naman naiba ng pwesto.
inayos ko na lang ang kanyang pagkakahiga at ako'y nagpalit na rin ng damit pantulog at tumabi sa kanya. Dahil panggabi, sanay na ako sa pagpupuyat. So, inilipat ko yung radyo sa FM band. Saktong ika-10 na ng gabi yun. So, nakinig ako nung paborito kong pinakikinggan noong time na yun, tuwing linggo ng gabi. Ang programang ni Sir Benji, Kasindak-Sindak. Kinabitan ko ng headset upang hindi magising ang baby ko. Habang nakikinig, abala ako sa pagsusuklay ng buhok para matuyo na at nang makahiga. Hindi pa fully furnished ang bahay at hindi pa naikakabit ang pinto ng aking kwarto dahil kinulang ng bisagra, kaya itinabi ko lang muna ang pinto na nakasandal sa hamba. Iniiwan kong bukas ang ilaw sa kusina at sa terrace para hindi gaanong madilim at makikita agad kung may magtatangkang pumasok sa aming bahay. Sigurado ako nagising pa ako ng gabing yun at umiinom pa ako ng kape nang may mapansin akong anino na parang nagmamadaling tumakbo mula sala papuntang kusina. So binuksan ko ang ilaw ng kwarto at upang i-check kung mayroong tao sa labas. Pumasok ako sa silid ng aking mama at nakita kong mahimbing siyang natutulog. So bumalik ako sa kwarto. Sakto pa naman kasi yung pinakikinggan ko sa radyo ng mga oras nang yun ay nakakatakot. So pagpasok ko sa kwarto, laking gulat ko. Ang baby ko na 1-year-old ay nakatayo habang tulog. Isang hakbang na lang mahuhulog na sa kama. Bigla akong tumakbo upang mapigilan ang pagkahulog niya. Mabuti na lamang at hindi na siya tumuloy sa paghakbang. Ang pinagtataka ko lang is hindi pa siya marunong tumayo nang walang alalay. Hindi pa rin siya marunong maglakad. Hindi ko rin alam kung paano siya nakatayo at naglakad ng tulog. Niyahap ko ang aking anak at nagdasal ng maraming ulit na sana'y lumayo ang kung anumang masamang espiritu ang nasa paligid namin ng mga oras na yun. Maya-maya pa, sa gilid ng aking mga mata or sa peripheral vision na tinatawag, ay may naaninag naman akong anino na tumakbo mula sa kusina pabalik sa sala naman. At biglang humagikgik or tumawa ang aking anak habang tulog pa rin. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ko si nanay na natutulog sa kabilang kwarto upang kami samahan. Malalim na ang gabi ngunit gising na gising ako at takot na takot at the same time. Para bang sa aking palagay ang anino ay nakikipaglaro sa baby ko. Kumigising ang aking ina at nakiusap akong doon na lang siya matulog sa aming kwarto. At nooy nakaramdam ako ng kapanatagan. Kinabukasan, ikinuwento ko sa aking ina ang aking mga naranasan ng gabing iyon. Nagulat na lang ako nang sinabi ng aking ina na nakita niya rin ang aninong patakbo-takbo sa likod ng aming lumang aparador na nakalagay na sa gilid ng puno ng mangga. Sa labas ito ng aming bahay upang sana ay kakahuyin na at gagawing panggatong. Sa ngayon, wala pa kaming naiisip na paraan kung paano mawawala ang elementong yon sa aming bagong gawang bahay. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin namin napapablessing sa pari. Ang aking pinsan na kasalukuyang nag-aaral sa seminaryo ay nagbigay ng mga kandila at tubig na binasbasan ng pari upang kahit papano ay magkaroon kami ng protection. Yun lang po, Sir Red, at sana ay nagustuhan nyo po ang aking horror stories. Story lang pala.
More power sa inyong show and God bless. Ito po ulit si Ashboy Bad Trip, isa sa mga gabi-gabing listener sa Hilakbot 24/7. Paalam. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi o lalong-lalo na doon sa voice message na ipinadala po sa atin ni Ashboy Bad Trip. Ito po yung isa, actually nag-share na rin siya ng kwento before pero hindi pa ata ito na VM. But anyway, sa lahat na rin po ng mga magpapadala ng kanilang mga voice na kwento, ayan, kahit ganyan lang po kasimple guys, walang problema basta hindi po talaga masasapawan ng background noises yung inyong mga boses. Kahit ganyan lang po, kahit medyo may konting pag-pop, pag-click, dahil sigurado sa cellphone lang ito at yung microphone ng cellphone niya yung gamit niya kung hindi ako nagkakamali. Kaya talaga kapag letter P, talaga magpa-pop yan di ba? Yun yung parang maririnig natin dyan sa mga ganyang klase mga mikropono. But anyway, naitawid at maraming salamat sa lahat din po ng mga magpo-voice message. Once again, ganyan na lang po, kahit ganyan lang kasimple, ganyan lang kalinis yung hinihiling natin, katulad din po dito sa binahagi sa atin ni Ashboy Bad Trip. At sino nga ba ang hindi kikilabutan dun sa kwento niyang yon? Kasi katulad ng sabi ko, gusto ko yung kayo naman yung makikwento, ako yung makikinig. So base doon sa kanya ikunento, di ba 1 year old? Totoo naman, hindi pa naman talaga nakakalakad or ano yan, ang dire-diretso di ba? Nakakatakot pa nga talagang palakarin kahit sa walker yung mga yan. Kasi kung saan-saan nang pwedeng, alam mo yon, bumangga, mga katulad niyan. Pero ito, guys, merong something talaga, something wrong doon sa nangyari sa kwento po ni Ashboy Bad Trip. Well, in fact, binanggit naman niya sa bandang dulo na yun nga, parang hindi pa pala blessed and bagong gawa yung bahay. Pero dun ka magtataka, bakit sure ba kayo na ito lang bang parang anino, parang shadow figure yung may kasalanan nito? O hindi kaya, ayoko man sabihin pero hindi naman kaya na pinaglalaruan ng iba pang entity na naririyan sa bagong bahay ninyo yung bata, yung anak mo, Ashboy Bad Trip? Kasi di ba iisipin mo yung mga ganyang klaseng mga parang itatayo siya, hahagik-gik na lang yung bata kahit nakapikit. Di ba parang kung tutusin iisipin mo wala talagang reason pero bakit nagkaganon? Ang tanong, pinatingin nyo rin ba muna sa albularyo? Sana may katuloy yung kwento kung ano pa ba yung nangyari. Kasi gusto kong malaman kung naisip din ba ninyo na bukod doon sa mga ibinigay nung para nasa yung seminarista na kaanak, yung holy water, yung blinisan na kandila, something like that. Meron ba kayong ginawa na hakbang na katulad niya pinasilip nyo sa albularyo or kaya yung parang katulad nga sabi nila, di ba yung parang pag sa mga bata pag natutulog lagyan daw ng pulang tela sa tabi niya para daw, syempre kasi ang pulang tela or kahit anything na anong pula talagang sabi nga nila masakit daw sa mata yan ng mga ganyang klaseng mga entity. Marami kasi maraming mga parang anib, sabi pa nga nila yung parang protection para sa mga bata na katulad nito para hindi daw po siya talaga, alam mo yon, lapitan ng kahit na anong mga nakakatakot na nilalang or yung mga hindi mo nakikita, something like that. Diba? Kaya habang maaga, diba, sana meron tayong gawin para hindi nalapitan kasi parang nakikinikinita na natin na parang prone somehow yung kanyang anak doon sa ganitong klaseng mga manifestation o kahit na namang mga tawag ninyo dyan sa mga ganitong klase, di ba? Mga engkanto, pwede kaya, di ba? Unless meron talaga makapagpapatunay, di ba? O kaya ipabless na ninyo agad din yung bahay para malaman din natin. Or kaya, yung cabinet na yan, gaano ba kaluma na yung cabinet para masabi natin na baka dyan na tumira yung figure na yan, dyan na tumira yung elementong yan, tapos baka nagagalit sa inyo kasi kinakahoy na ninyo, di ba? Hindi natin alam, or baka doon din sa puno, di ba? Marami kasi tayong mga pwedeng ikonektang mga kwento dyan, pero mas mainam talaga na sana naipatawas or papatingin muna natin, di ba, sa mga mas nakakaalam, makapagtaboy man lang ng mga ganyan bago may iba pa silang gawin, di ba, na mas nakakatakot.
kumpara dito sa minention sa atin ni Ashboy Bad Trip, di ba? Masyadong creepy. But anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Once again, may pahigo-higo po siya ng kape ni Lola Trinidad. Yung corn coffee, natatandaan ko si Ashboy Bad Trip, yung isa sa mga namakyaw ng corn coffee natin. Kung meron ba tayong mga corn coffee pa ngayon, wala pa po sa ngayon dahil wala pa yung supplier natin ng corn coffee. Masyado pa silang busy ngayon. But anyway, yung iba pang flavor, try na lamang po ninyo once again sa Facebook Marketplace po muna ang ating kape ni Lola Trinidad. Ang ating ikalawang kwento naman po ay pinadala naman sa atin ni Hatred. At itong si Hatred ay ito sa Facebook pala niya ito ipinadala. So ito na ang kanyang true story na nangyari daw po sa kanya nung siya ay college. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sisimulan ko po ang kwento kong ito, Sir Red, nung unang encounter ko dito sa mga nakakatakot na nilalang nung ako ay college. Okay, binanggit niya yung pangalan ng kanyang eskwelahan sa Bikutan na dati daw pong ospital at hindi ko na siya babanggitin yung pinaka-exact na name ha. So balita ko po ay walang masyadong binago sa school na iyon. So dati puro pasyente at mga gamot ang meron sa building na iyon nung first year pa lamang kami. O laging pumapasok at minsan mas nauuna pa nga akong pumasok sa prof ko. Nakikiroom ako sa mga bakanting room. So nung time na iyon, umupo ako malapit sa may aircon dahil pinapawisan na rin ako. Hanggang sa may naramdaman akong parang nakatingin sa akin, which is alam kong meron talaga. Kung pagbabasehan, yung nakikita ko sa gilid ng aking mga mata. Isa po siyang babae na nakasuot ng kulay pink at talagang masasabi, Sir Red, na pajama yung pang-ibaba niya. In fact, hindi lamang po kasi ito yung first time na nakita ko siya doon sa room na iyon. Lagi ko na po siyang namamataan, partikular sa room 302. Kadalasan na hindi ko talaga pinapansin yung entity na yun dahil una, natatakot din naman ako kahit matagal-tagal na siyang nagpapakita sa akin. Ang sabi nga nung iba, nung ako naman ay nakikwento na sa kanila patungkol dito, baliw lang daw ako. Kaya nahayaan ko na lamang yung mga sinasabi nila. Hindi ko rin po alam, Sir Red, kung totoo na third eye na ba ito. Pero sabi kasi ni Mama, may third eye daw ako kaya minsan o madalas ay nakakakita, nakakarinig at nakakaramdam ako sa mga kaluluwang pag-alagala. Yung mga kaluluwa na nagpaparamdam at alam ko na tulong ang hinihingi. Ang babaeng nakikita ko sa room 302 ay dating pasyente na nag-aagaw buhay pero hindi na niya kinaya. Hindi kinaya ng katawan niya kaya kalaunan ay pumanaw. Ang balita ko, yung babaeng yun ay pinagsamantalahan ng isa sa mga doktor ng panahon na iyon at humihingi siya ng tulong pero wala ni isa ang nakakarinig sa dalaga. And then pangalawa, minsan ay inaabot ako ng 6 ng gabi dahil nagpa-practice din kami ng sayaw. Kadalasan sa room 303 naman kami na nagpa-practice dahil mas malawak yun. Siyempre kasama ko naman yung mga kaibigan at mga kaklase ko na kagrupo ko rin hanggang sa may nakita din ako sa harapan na isang matandang babae at nakasuot po siya ng duster. Lagi ko po siyang nakikitang masaya pero hindi ko alam kung bakit. Pero that time, naririnig ko siyang nagsasalita at nakikita ko sa kanyang bibig na sinasabi niyang mga apo at hindi ko naman din alam kung bakit. May mga pagkakataon din na gustong-gusto ko silang kausapin at tanungin para matulungan ko. Pero natatakot lang talaga ako. Sa registration office naman, doon ay madalas ako nakakakita ng 3 lalaki na nakasuot pa ng hospital gown. Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang kanilang kaluluwa.
Gusto ko lamang din pong ipaalam sa mga expert o kaya specialist na kung may oras o pagkakataon kayo na mabisita ang school, may bibisitahin daw silang school for ghost hunting siguro. Isama nyo na po ang school namin. Dahil mas marami po akong nakikitang pagala-gala na kaluluwa doon kumpara sa iba pang matatandang school na napuntahan ko na ng minsan. Hindi ko nga din po alam kung bakit hanggang sa ngayon ay nagpaparamdam sila sa building na iyon. Kahit actually graduate na rin ako sa Red, meron pa rin nakakarating sa akin na kwento patungkol sa eskwelahan naming iyon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Alam mo, Hatred, nung tinitingnan ko yung mga kuha ng Google Maps, ang pinaka-old na kuha po nila ay March 2014. So kung titignan actually, na siya, eskwelahan na din talaga siya. So wala akong ma-retrieve na photo nito nung ito ay isa pang hospital. Pero kung titignan nyo talaga, itong kulay pink na building na ito, grabe, talagang totoo nga na itsurang hospital siya. So from there, alam na natin guys na may something creepy sa building na to, or kaya sabihin na lang natin na hindi nakataka-taka. Kumbaga, na meron tayong maririnig na ganitong klase mga kwento katulad ng isinend sa atin ni Hatred. Katulad na lamang din po ng sinasabi ko sa inyo na, di ba, kung yung matatandaan sa mga previous SHS episode natin, na ito pong Clark Abandoned Hospital ay kino-convert, actually ongoing pa rin kasi yung development ng National Museum of the Philippines kasi na-acquire nila yan. Iko-convert na ito bilang museum, itong kinatatakutan na Clark Abandoned Hospital. So, katulad ng sinend sa atin ni Hatred, for sure meron ding magkikwento sa atin soon ng karanasan nila. Kahit na museum na yan or nagbihis na bagong mukha na itong Clark Abandoned Hospital, meron tayong hinihintay na magiging kwento nito, lalong-lalo na sa panahon na magiging museum na siya, or kung anumang klaseng bagong istruktura yung gagawin nila dyan sa lumang hospital na yan. Kasi alam naman natin guys, totoo, sinasabi ko na rin naman sa inyo, hindi lang naman po itong eskwelahan ni na Hatred yung kinonvert dating hospital tas kinonvert bilang isang school. Actually, kung hindi, ayoko na rin pong mag-drop ng name, pero marami din dito sa Metro Manila actually. Dito pa lang marami ka ng malalaman na, alam mo yun, dating hospital tas kinonvert siya bilang isang eskwelahan. So mula dyan, alam mo na sa pinaka-ugat talaga, at kung yung pagbabasehan lang natin yung history ba, kung ano yung unang structure talaga, anong unang gamit niya. Alam naman na natin talaga na meron tayong alam mo yun, mararamdaman, magpapakita na mga katulad niyan. Of course, sino pa nga ba kundi yung mga dating naging pasyente na pumanaw o dyan na binawian ng buhay. Di ba? Actually, yung dating school kung ano elementary, alam ko din hospital din daw yun eh. Kung hindi hospital, lagi nilang sinasabi sementeryo. Alam niyo yung pinaka-basic sa lahat ng mga yan. But anyway, kung meron din kayong mga katulad ng kwentong ito, katulad ng sinend sa atin ni Hatred, pwede nyo po yung i-share sa ating email, sindakstories2008@gmail.com, at nang ma-compile natin bilang isang, parang naiisip ko na pwedeng title natin dyan, dating hospital o eskwelahan na dating hospital. Parang ganon, di ba? Magulo ba yung title? Sa inyo. Intindihin nyo na lang po, ganito po talaga paglutang na. Alas 2 na ng madaling araw po, 2:27 AM to be exact, nang nire-record natin ito. At maraming salamat na naman sa lahat po ng mga umantabay dito po sa ating kwentuhan. 2 kwento lamang po ang ating ibabahagi ngayon sa inyo, pero bawi tayo kinabukasan dahil meron naman din po tayo bukas. I-air din po ito alas 9 ng gabi. Sat and Sun
ito pong SHS natin. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-share at sa mga mag-share pa. Once na-acknowledge ang inyong email, na-acknowledge po ang inyong story, ibig sabihin nasa folder na natin. Ang next na inyong aabangan ay kung kailan na lamang po siya ma-feature. Sana hintayin po ninyo guys, okay? Hintayin lamang po ninyo. Ako po muli si Red, hanggang sa susunod nating kwentuhan dito lamang syempre sa ating subscriber si Lakbot Stories, at tuloy-tuloy lamang hawaan para wala nang galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.